Well, mga kapupong, patuloy na umaani ng pansin ng publiko ang mga kaganapan kaugnay ng usaping legal na kinabibilangan ng kontraktor na sina Diskaya, ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang kilalang personalidad sa politika. Sa gitna ng isyong ito ay ang isang multi-million flood control project sa Davao Occidental na naitala umanong natapos na, ngunit kalaunan ay napag-alamang wala palang aktual na istrukturang naitayo. Dahil dito, inilipat ang mga kaugnay na kaso sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City kasunod ng direktibang naglalayong pag-isahin ang pagdinig ng mga kasong may kinalaman sa malalaking infrastructure projects. Humaharap ngayon si Diskaya at ilang DPWH officials sa korte para sa kanilang mga pagdinig kung saan iginiit ng kanilang mga abogado ang pagbasura sa mga kaso at kinuwestiyon ang paglilipat ng venue. Ayon sa depensa, nararapat umanong doon idinig ang kaso kung saan umano matatagpuan ang proyekto. Sa mga oras na pinapakinggan ng hukuman ang mga argumentong ito, marami ang napapaisip. Ano ang mangyayari kung ang mga kontraktor lamang tulad ni Diskaya ang makukulong, samantalang ang mas matataas na personalidad na may kapangyarihan ay hindi man lang napapanagot? Makatarungan ba ang proseso o dito lamang ito nagtatapos sa mga mas madaling ituro? Lalong umigting ang diskusyon matapos magsalita si Pasig City Mayor Vico Soto na nagbabala laban sa mga kwentong inilalarawan ang mga Diskaya bilang maliliit na tauhan lamang. Sinabi niya na hindi dapat malinlang ang publiko sa mga ganitong naratibo at iginiit na may mas malalim na pananagutan ang dapat tingnan. Mula rito, umusbong ang tanong ng marami. Kung ang mga kontraktor ay hinahabol ng batas, hindi ba't dapat ding siya sa atin ang mga opisyal na nag-apruba at nagbigay daan sa mga proyektong ito? Kasabay nito, nadagdag sa usapin ang pangalan ni Representative Edwin Guardiola, isang mambabatas na may matagal ng ugnayan sa construction industry. Sa utos ng hukuman, ipinatupad ang pag-freeze ng mahigit 1,000 bank accounts na may kaugnayan sa kanya at sa ilang kumpanyang konektado sa kanyang pamilya at negosyo. Ang hakbang na ito ay isinagawa matapos ang kahilingan ng Anti-Money Laundering Council na layong masubaybayan ang daloy ng pondo na may kaugnayan sa public infrastructure spending. Dahil sa lawak ng saklaw ng mga account na ito, maraming mamamayan ang nagtatanong, paano ito nakalusot ng matagal at ito ba ang dahilan sa kung bakit halos lahat ng kongresista dito sa Pilipinas mayayaman? May mga ulat din na nagsasalaysay ng pag-angat ni Guardiola mula sa pagiging kontraktor sa mga nakaraang administrasyon hanggang sa pagiging mambabatas. Muli nitong binubuksan ang diskusyon tungkol sa matagal ng ugnayan ng politika at construction projects. Dahil ang infrastructure ay kabilang sa pinakamalalaking pinaglalaanan ng pondo ng gobyerno, may lumilitaw na tanong. Kung ang mga mambabatas ang may impluensya sa budget at ang mga kontraktor ang nagpapatupad, saan talaga nagsisimula at nagtatapos ang pananagutan? Anyway, mga kapupong, nananatili sa kustodiya si Diskaya at ang kanyang mga kasamang akusado. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga motion at legal na hakbang, inaasahan ang mga desisyon ng korte sa mga isyong teknikal at prosedural. Habang iginigiit ng ilan ang kahalagahan ng due process, may mga nagsasabing kulang ang larawan kung hanggang kontraktor lamang ang pananagutan. Anong mensahe ang ipinapadala sa publiko kung ang pagpapatupad ng batas ay humihinto sa mga maliliit lamang na isda at hindi nahuhuli ang malalaki? Well, mga kapopong, ang mga kasong ito ay hindi lamang usapin ng individual na pananagutan. Ipinapakita nito ang mas malalim na tanong kung paano inaaprubahan, inilalabas at minomonitor ang pondo ng bayan. Para sa maraming mamamayan, nananatiling open ang tanong. Mailalantad kaya ang buong hanay ng mga responsable o mauuwi na naman ito sa sagupaan ng mga pangalan habang ang mas malalaking isda ay nananatiling nagpapakasarap sa buhay nila ngayon? Well, ano sa tingin niyo, mga kapupong? Ano ang maaaring mangyari kung patuloy itong ginagawa ng China sa Pilipinas? Paano kung ang pagkuha ng buhangin ngayon ay mauwi sa pagkuha rin ng iba pang likas na yaman sa hinaharap, posibleng pati langis sa ilalim ng dagat? Ito ang mga tanong na unti-unting lumulutang sa isipan ng marami sa mga oras na masusing sinusuri ng mga autoridad ng Pilipinas ang mga aktibidad ng ilang dredging vessel na namataan sa loob ng karagatan ng bansa natin. Pinaigting ng pamahalaan ang pag-inspection sa mga dredging vessel na gumagalaw sa Manila Bay at sa baybayin ng Zambales matapos lumabas ang ulat mula sa isang independent maritime monitoring group. Ayon sa ulat, may mga barko umanong paulit-ulit na nagpapalit ng kanilang pagkakakilanlan sa dagat. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na patuloy ang kanilang pagsusuri
upang matiyak na ang lahat ng operasyon ay alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Naging sentro ng usapin ang isang malaking dredging vessel na nakarehistro sa pangalang Kangling. Ayon sa mga analyst, ang barkong ito ay gumamit umano ng humigit kumulang 30 magkakaibang pagkakakilanlan sa loob ng mahigit 2 taon. Naiulat na paulit-ulit itong bumiyahe sa pagitan ng Manila Bay at isang dredging area sa Zambales, kasabay ng pagpapalit ng pangalan, bandila at mga detalye ng rehistro. Para sa mga taga-Masid, nagdulot ito ng seryosong tanong hinggil sa pagiging malinaw at pagsunod sa mga patakaran. Sa ilalim ng mga regulasyon ng Pilipinas, ang mga dredging vessel na naglilipat ng materyales sa loob ng bansa ay kailangang tumupad sa mahigpit na requirements. Kabilang dito ang lokal na rehistro, mayoryang pagmamay-ari ng mga Pilipino at pagkakaroon ng sapat na bilang ng local crews. Ang mga barkong may kaugnayan sa ibang bansa ay pinahihintulutang mag-operate lamang kung pasado sila sa mga itinakdang kondisyon at patuloy na minomonitor ng pamahalaan. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Philippine Coast Guard na siyasatin ang lahat ng dredging vessel na sangkot sa mga proyekto sa Manila Bay. Ayon sa mga opisyal, kabilang sa inspeksyon ang pagsusuri ng mga dokumento, talaan ng crew, at ang automatic identification system na ginagamit ng mga barko upang ipakita ang kanilang identidad at lokasyon. Sa ngayon, 27 dredging vessel ang isinasailalim sa masusing pagbusisi, karamihan ay nasa Manila Bay at ang ilan ay nasa karagatan ng Zambales. Ipinaliwanag ng Coast Guard na layunin ng hakbang na ito na malaman kung ang mga pagbabago sa identity ng mga barko ay bahagi ng pinahihintulutang administratibong proseso o kung may mga gawain na nangangailangan ng mas malalim na hakbang. Sinabi ng mga autoridad na anumang irregularidad na matuklasan ay haharapin sa pamamagitan ng angkop na administratibo o legal na hakbang. Giit nila, ang inspeksyon ay para tiyakin ang pagsunod sa batas nang hindi hinahadlangan ang mga lehitimong proyekto. Naglabas din ng pahayag ang Embahada ng China sa Maynila na nananawagan sa mga kumpanyang mula sa kanilang bansa na sumunod sa mga batas ng mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Lumabas ang pahayag matapos kumilos ang Philippine Coast Guard laban sa ilang dredging vessel sa Zambales na may kaugnayan sa mga Chinese companies. Sinabi ng embahada na hinihikayat nila ang maayos at legal na operasyon sa ibang bansa. Nagpahayag din ng pagkabahala ang ilang grupo ng mangingisda at lokal na komunidad. Tinanong nila kung bakit nagpapatuloy ang malawakang dredging sa kabila ng mga ulat ng posibleng irregularidad. May ilan ding nangangamba sa pangmatagalang epekto sa karagatan at nanawagan ng mas malinaw na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Well, mga kapupong, hindi lamang ito usapin ng dokumento o identity ng barko. Isa itong mas malawak na tanong tungkol sa kung paano pinangangalagaan ng Pilipinas ang sarili nating likas na yaman at karapatan sa dagat. Anyway, mga kapupong, sinabi ng pamahalaan na mananatiling mahalaga ang transparency at pananagutan upang maprotektahan ang interes ng bansa sa hinaharap. Nagbigay ng bagong pananaw ang geopolitical analyst na si Richard Heydarian sa patuloy na usaping kinakaharap ni Senator Ronald De La Rosa matapos niyang sabihin na nakita niya mismo ang isang arrest document na inilabas ng International Criminal Court. Ayon kay Heydarian, ilang segundo lamang niya itong nasilayan at hindi niya ito nabasa ng buo. Pero mga kapupong, agad itong nagbunsod ng maraming tanong sa publiko. Kung totoong umiiral ang naturang dokumento, ano ang mangyayari kung ito ay opisyal na matanggap ng kasalukuyang administrasyon ni President Marcos? Makikipagtulungan ba ang pamahalaan tulad ng naging karanasan sa mga usapin na may kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? O may ibang direksyong tatahakin? Sa mga oras na patuloy na lumalawak ang diskusyon, kapansin-pansin pa rin ang matagal na pagliban ni De La Rosa sa mga regular na sesyon ng Senate. Gayunpaman, iginiit ni Senator Marcos na aktibo pa rin ang senador sa kanyang tungkulin. Sinabi niya na patuloy itong lumalagda sa mga opisyal na dokumento, kabilang ang mga committee report at naghain pa ng ilang panukalang batas at resolusyon noong mga nakaraang buwan. Ayon kay Marcos, hindi nangangahulugan ang kawalan sa session hall na tumigil na sa pagtatrabaho ang isang mambabatas. Mas lalong naging sentro ng usapan ng issue matapos sabihin ni Justice Secretary Remulla na may umano'y inilabas na arrest order ang isang international body kaugnay sa naging papel ni De La Rosa bilang hepe ng Philippine National Police noon. Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng pangamba at haka-haka. Ngunit kasabay nito ay lumitaw ang mahalagang tanong. Kung wala namang opisyal na dokumentong natatanggap ang pamahalaan, maaari bang umusad ang anumang hakbang?
Nilinaw ng Department of Justice at ng Department of the Interior and Local Government na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang dokumento. Dahil dito, sinabi ng mga opisyal na wala pang malinaw na batayan para sa anumang aksyon. Para sa maraming tagamasid, tila mas mabilis ang usap-usapan kaysa sa mismong proseso ng batas. Sa Davao City, naglabas din ng pahayag ang mga lokal na otoridad. Ayon sa Regional Police, walang ibinibigay na utos upang bantayan o i-monitor ang senador. Kinumpirma nilang may tirahan si De La Rosa sa lungsod, ngunit nilinaw na walang isinasagawang pagmamasid o investigasyon laban sa kanya. Dagdag pa nila, handa lamang silang magbigay ng security assistance kung ito ay formal na hihilingin. Muling lumilitaw ang tanong, kung walang lokal at pambansang utos, sino ang may pananagutan sa susunod na hakbang? Ipinaliwanag naman ng ilang legal expert na may kakulangan pa ang batas ng Pilipinas pagdating sa pagpapatupad ng mga kahilingan mula sa international bodies. Ayon sa lawyer na si Israelito Torreon, kung walang malinaw na direksyon mula sa Supreme Court, hindi maaring ipatupad ang ganitong uri ng request. Dahil dito, may mga nananawagan na linawin na ng mga mambabatas ang ganitong mga proseso upang maiwasan ang kalituhan sa hinaharap. Sinabi rin ng pambansang pulisya na wala silang kumpirmadong impormasyon tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng senador at iginiit na wala pang legal na batayan upang ilagay siya sa kustudiya. Para sa kanila, ang mga pahayag sa publiko ay hindi sapat upang magsilbing opisyal na utos. Sa loob ng Senate, nagpapatuloy ang mga gawain. Napansin ang kawalan ni De La Rosa sa isang conference committee meeting ukol sa pambansang budget kung saan siya ay miyembro. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng mga mambabatas ang talakayan. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga senador na nananawagan ng malinaw na direksyon sa halip na patuloy na espekulasyon. Ayon kay Senator Marcos, hindi makatarungan na manatiling nakabitin ang isang isyu ng walang malinaw na aksyon. Sinabi rin niya na patuloy ang kanyang komunikasyon kay Nancy De La Rosa, asawa ng senador. Well mga kapupong, ang pangunahing tanong ay nananatili. Kung sakaling dumating ang opisyal na dokumento, paano tutugon ang kasalukuyang administrasyon at anong halimbawa ang itatakda nito para sa hinaharap? Well, ano sa tingin nyo?